Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Thanksgiving Day celebration sa bawat isa. An overflowing thanksgiving with sweet aroma of praises to God. Praise the Lord. Maraming salamat sa pag-imbita para mga tagapagsalita po ninyo ngayong umaga. At nung nabasa ko pang invitation ay hindi ko na tinanggihan. Iniwan ko naman ang church. Dami naman in charge doon sa Paniki. Dami rin masahan na mag-preach. Kaya isang kagalakan at privilege rin po na makapag-minister dito sa Udyungan Foursquare Church sa mga kapatiran. Maganda pong ating tema, Overflowing Thanksgiving, Sweet Aroma of Praise. Bless God. Alam po natin, ang Thanksgiving is an act of worship. Ito pagsamba natin sa Diyos. Genesis chapter 4 verse 3 to 7, una po, makita natin maging si Cain at si Abel. Palibasa si Abel ay he kept the flocks. Si Cain naman worked the soil. And in the process of time, course of time, sila po ay nag-offer ng Thanksgiving sacrifice kay Lord to worship the Lord. Ang sabi po ng Biblia, in the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought the fat portion from some of the firstborn of his flock. So makita natin, ito po, it is an act of worship sa Panginoon. The Bible says, the Lord looked with favor on Abel and his offering. But on Cain and his offering, he did not look with favor. So makita natin dito, God first looked at the one who brought the offering. Sabi doon, the Lord looked on Abel and his offering. Titingnan muna niya ang nagdala ng offering, saka yung kanyang offering. Ganon din po kay Cain, no? So dito, God always look at the man's heart first and then the offering. Hindi kung gaano kalaki, kundi ang titingnan ng Diyos, yung puso nagdadala ng offering. So dito, the Lord said, sabi, palibasa ang offering ni Cain, hindi niya kinalugdan. At ang sabi ng Bible, nagalit si Cain na sumama ang kanyang loob. Bakit? Palibasa, sabi ng Biblia, ang buhay ni Cain hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, why is your face downcast? If you do what is right, will you do not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. Its desires to have you, but you must master it. So hindi ibig sabihin ang puso ni Cain, kanyang buhay, hindi tumpak sa Diyos. Kaya nga, na-expose ang wickedness ni Cain, yung pinatay niya ang kanyang kapatid. So wicked talaga ang kanyang ginawa. And then makita natin another account, si Noah. Noah is a righteous man. He fully obeyed God. Sumunod siya sa Diyos. Pagkatapos po na nag-subside na ang baha sa buong mundo, sa buong daigdig, si Noah po nag-offer ng sacrifice offering just to worship the Lord. At ang kanyang offering po naging kalugod-lugod. Palibasa ang buhay ni Noah na kalugod-lugod sa Diyos. At ang sabi ng Bible, the Lord smelled the pleasing aroma and said to his heart, never again will I curse the ground because of the man. Even through every inclination of his heart is evil from the childhood. Never again will I destroy all living creatures as I have done. Nagpromisa ang Panginoon, hindi ko nagagawin ang paglipol because sa paghandog
ni Noah na naging pleasing aroma sa harap ng Diyos. Alam po niyo, pag ating puso, ating sarili, ating mga handog, naging kalugod-lugod sa Diyos, i-bless ng Panginoon ang bawat isa. Amen? Purihin ng Panginoon sapagkat ang paghandog is an act of worship. Of course, mayroon din si Abraham. Si Abraham po, nautusan ng Panginoon na ihandog mo ang iyong kaisa-isahang anak na minamahal na si Isaac as a burnt offering to me, sacrifice offering. Alam po niyo si Abraham, wala nang dalawang isip. Maaga pang gumising. Hindi yata alam ni Sarah na ang kanyang gagawin ay handog, no, ang kanyang mahal na anak. And then, 3 days journey, malayo pa. Pwede pa magbago ang isip. Ngunit, he fully obeyed God. And then, pagdating doon, sabi niya sa kanyang servant, hindi na ko sasama sa akin, sabi niya, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Sabi ni Abraham, sasamba lang kami. Paghandog ng burnt offering sa Diyos. Alam niya ang kanyang anak, sacrifice. Naging aroma, sweet aroma sa harapan ng Diyos. At binless ni Lord si Abraham. Hindi na kinuha ng Lord si Isaac na kanyang minamahal. Alam na, mission accomplished na. Sa puso ng Diyos, nakita sa puso ni Abraham, ginawa na niya ito. And then binless si Abraham. Binigyan ng maraming lahi. Kasama na tayo doon sa blessing mula kay Abraham. Salamat sa Panginoon dahil ang pagsamba sa Diyos, ang pagbigay ng handog ng sakripisyo, kasama ang ating buhay ay isang pagsamba sa ating Panginoon. A sweet aroma of praises sa Panginoon. Amen? Bless God. Lord, salamat sa mga salita mo ngayong umaga. Patuloy mo i-bless ito sa bawat isa. Holy Spirit, patuloy ka mangusap sa amin. In Jesus' name I pray. Amen. Sabi na sa po kanina, Psalms 103, the whole chapter po, yun ang praises ni King David sa Diyos. No? Ang praises po niya na a sweet aroma of praises to God. David her overflowing with thanksgiving and sweet aroma of praises. Sa verse 1 po, makita natin, he commanded his soul to praise the Lord. Sabi dito, praise the Lord, my soul. All my inmost being, praise His holy name. Tingnan lang po natin yung verses 1 to 5. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagle. Dito si David po puno ng overflowing ang kanyang buhay ng pagpupuri sa Diyos. He commanded his soul to praise the Lord. No. So, ginigising ni David ang kanyang kaluluwa. No? Alam po natin, ating kaluluwa kung minsan, kailangan itong gisingin. Sapagkat minsan parang natutulog ba? Pagdating sa pagpupuri sa Panginoon, aminin natin sa hindi ngayon, marami tayong kaagaw. Ang ating atensyon, maraming kaagaw ang ating atensyon para kunin natin atensyon mula sa Diyos. Lalo ang gadget natin, of course, hindi rin pwede wala tayong cellphone No? Pero inaagaw. No? Kaya ginising, pwede tayong gustusan din ng ating kaluluwa, gising, purihin mo ang Panginoon. Pwede natin i-command ating sarili na purihin ang Panginoon. Awitan mo ang Panginoon. Ang tanong kaya sa bawat isa sa atin, pagising kaya natin sa umaga, nakapag-awit ba tayo? Nakapagpaawit ba tayo sa Panginoon? Sino dito yung umaawit sa Panginoon pagising sa umaga? Pinating utusan ating kaluluwa. Kaluluwa, purihin mo ang Panginoon. Parang maraming natutulog, ating kaluluwa, Kaya, minsan ni-remind ako ni Pastora, hindi na kita napapakinggan na umaawit kay Lord, No?
Dahil siguro sa burden ng ministry, ng dami ring inasikaso ba, parang pagod kong minsan, oo nga, sabi ko, parang nagigilty rin ako. Kaya, dalawa yung gitara, may gitara ako doon sa Bangon, may gitara rin ako sa Paniki na manual na gitara. Pagising ko, umaawit na, nutusan ko aking kaluluwa, papurihan mo ang Panginoon. Kanta ako kay Lord. Alam mo, pag ginagawa pa natin yan, lalo tayong naging malapit, yung intimacy natin kay Lord, lalong lalalim. Kasi yan ay a sweet aroma sa harapan ng Diyos. Pag aawit ka sa Panginoon, kung wala kang gitara, hindi ka marunong, maganda po umawit, itaas mo ang kamay, awitan mo si Lord. Kaya si David, makita natin, si David ay psalmista ito Magaling ito sa harp, no? Kaya, inutusan niya ang kanyang kaluluwa, awitan mo si Lord, no? Praise the Lord, bless the Lord, oh my soul, sabi niya. Handugan mo siya ng papuring awit. At hindi lamang kanyang kaluluwa, he commanded also his inner being. Sabi niya, ang lahat na nasa akin, sabi niya, purihin mo ang Panginoon. Alam po ninyo, ang ating mga vital organ, pag hindi magising yan, sa pagpupuri, hindi naging sweet aroma ating praises sa Panginoon Kaya inutusan ni David, all that is within me, nasa loob ko, gising niya, purihin mo ang Panginoon. Of course, una ang kanyang puso, blood vessel niya, ang utak niya. Alam po nyo, pag hindi mag-operate yan, matutulog, hindi ka makapag-worship ng mabuti. Lahat ng nasa akin, sabi niya, kasama ang kanyang dugo, kasama ang kanyang atay, so ng baga niya, no, ang kanyang intestine, all that is within me, praise the Lord! Ibig sabihin, yan ang sweet aroma sa harapan ng Diyos. Kahit sintunado ka, awitan mo siyang Panginoon, hindi ka naman song leader, kayo naman kay Lord, nag-aawit, no? Hindi naman after si Lord sa magandang boses mo, ang malaga yung puso mo umaawit para sa Kanya. Kasama ang inner being natin, umaawit sa Kanya. Alam po niyo, yun ang mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Lalo na yung magandang boses, wow, nabibless yung nakikinig sa iyo. No? Ang ganda ng worship mo. No? Kaya, salamat sa Panginoon. Kaya, dito si David, makita natin, he commanded. His soul, his inner being. No? At sa verse 2, makita natin, bless the Lord my soul and forget not all His benefits. Sabi niya, huwag mong kalimutan ang mga benepisyo. Ang benefits, pakinabang mo mula sa Diyos. No? Oftentimes, ang tao po, whether we like it or not, we are in gratitudes. Nakakalimot tayo sa mga benefits na natanggap natin kay Lord ba? Kaya, si Jesus, nalungkot, no? 10 may kitong lumapit sa Kanya, may pananampalataya naman, no? Buong puso na humingi sa Diyos, Jesus, mabag kayo sa akin, pagalingin mo kami. Sabi ni Lord, sige, uwi na kayo, pakita kayo doon sa saserdote para sila magdi-declare na kayo magaling na. Kasi yan ang process sa lumang tipan May kagagaling sa kitong, pakita ka sa high priest, sa mga saserdote, at sila mag-declare, ikay malinis na. Habang sila'y umaalis, nakita nila, gumagaling na sila dahil sa pagsunod kay Lord, sa word ng Panginoon. Ang isa po, napansin na siya, gumaling siya, bumalik, and then, nagpatira pa, sumamba, at nagpasalamat sa Diyos. Sabi ni Jesus, di ba 10 kayo kanina, pinagaling? Nasaan ang siyam? 1% lang sa 10 ay 1% lang, bumalik. Ibig sabihin, Jesus longing also of our thanksgiving. Marami pong pinapagaling ni Lord, maraming nakalimot, magpasalamat. Ang spiritual insight nito, maraming pinatawad ni Lord ng ating mga kasalanan. Pinagaling ating kasalanan, pinagaling ating kaluluwa, ilan lang ang naglilingkod at nagpapasalamat sa Diyos. Hinahanap rin ni Jesus ang ating pasasalamat. Pagsunod sa Kanya. Amen? Kaya sabi ni David, forget not all the benefits. Alam po natin,
Marami tayong benefits. Dito si David po, maraming benepisyo ang binanggit niya. At ito'y naging life niya. No? Kaya, una dito, makita natin, King David overflowing with thanksgiving, counting his benefits from God. Una-una, God's forgiveness. Who forgives all your sins and heal your diseases. Una po ito, yung tayong pinatawad ang ating mga kasalanan. Alam natin si David po ay pagdating sa kasalanan, para bagang pag tayo mag-judge ng tao, hindi na siya magiging malapit sa puso ng Diyos. Sapagkat siya po ay nag-commit ng sin of adultery, matindi rin yun. No? Kung ipairal ang Old Testament na judgment, binabato hanggang mamatay. 2 or 3 witnesses ang adultery, matindi sa harapan ng Diyos. And then murder pa. Pinatay niya si Uriah sa sword sa mga Ammonites. Bagamat hindi siya pumatay, siya nagplan. Murder sa harapan ng Diyos, patindi rin yun. And then sin of pride. Yung nagyabang sa kinount niya ang mga soldier na sabi ng, ay wag na dahil hindi maganda sa harapan ng Diyos. Lahat ay may mga konsekwensya. Pero si David po, pinatawad because David, he come to God in repentance. He come to God with a contrite heart. Ang sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Alam po natin, kung hingi ka ng batawad sa Diyos, God is amazing God. Ang ating Diyos, mahabagin. Ang ating Diyos, nagpapatawad ng lahat nating mga kasalanan. Kaya salamat sa Diyos. Una yan po yun, ang amazing na ginawa ni Lord sa atin, yung pagpatawad ng ating mga kasalanan. Alam po niyo, hindi basta-basta ang ating kasalanan. Siya mismo ang naghandog ng sakripisyo para ipatawad ating mga kasalanan. Sino po yon? Alam natin, si Jesus, ang kordero ng Diyos, doon sa langit, hindi kordero dito sa lupa. Sabi ni John, narito na ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Iyo tayo nakapreserve na mula pa ikain ng mundo. Hindi pa tayo nilikha. Doon na ang korderong ito. Iniingatan ng Diyos para ihandog para sa iyo at para sa akin para mapatawad ang ating mga kasalanan. What a blessing na pag napatawad ating kasalanan. Salamat sa Diyos. Bagamat nagkasala tayo, sabi ni Pablo, because of the blood of Jesus, we are washed. We are sanctified. We are justified by the blood of Jesus. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Kailangan mayroong magdaanak na dugo. Hindi dugo ng hayop, hindi dugo ng mga baka, kambing, na inandog, kundi dugo mismo na Jesus para ikaw at ako mapatawad ang ating mga kasalanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Alam natin, pag tayo po ay nakaranas ng papatawad, yun nagbabago, it changes our perspective, pananaw ng buhay natin. Na hindi ka na mag-dwell sa kasalanan ba? Naka-experience ka na kasi ng forgiveness. At pag ikaw po ay naka-experience ng forgiveness, marunong ka rin magpatawad sa mga nagkasala sa iyo. Ang pagpatawad po, it is commanded sa mga anak ng Diyos na kailangan magpatawad. Ang marunong na magpatawad, yung nakaranas ng papatawad ng Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya sabi ni Peter, ilang beses, Lord? 7 times ba? Wala akong teaching na ganon sa inyo. 70 times 7 a day. 490 ba yon? Times a day. Ibig sabihin, automatic. Walang bitterness, walang grudges. Alisin, automatic, alisin agad ang sama ng loob para maging malinis ang ating puso. Mapalad ang may malinis na puso, makikita nila ang Diyos. Amen? Sabihin niyo sa katabi, magpatawad tayo. Magpatawad tayo. Kapag pinatawad tayo ng Panginoon, purihin ang ating Panginoon. Benefits po yan natin. Alam po yung pag magpatawaran tayo, mga anak ng Diyos, wow, ang ganda.
Ang ganda ng pakiramdam. Sayawan ang mga anghel doon sa langit at ang anak ng Diyos nagpapatawad. Pag tayo mismo, pinatawad ng Diyos. His love endures forever. Kaya nung naranasan ko ang pagpatawad ni Lord, nagbago rin ang perspective ko. Nung tinawag ng Lord magpastor, mag-aral sa Bible School, sabi ko, nag-reason pa kay Lord Lord, doon na si Kuya Kuya Rox, pastor na. Paano na lang pag iwan ko si tatay, ako nagpapastor ng 6 na kalabaw namin doon nagsaka. Sabi ni tatay, hay, bayaan, inunahan kami. Bayaan ninyo kami. No? Sino magpastor ng Carabao? Magbaligya, kuya. No? Ay, hindi ko pinans ko magkasabingi ako doon sa akwan dahil pakinggan ko yung kan ni Lord. Pag hindi ako sunod, pagsasabog ng dibdib ko, hindi ako masaya. No? Sabi ko, Lord, bala ka na tatay, no? Kay nanay. Mga kapatid ko, ako ay susunod sa tawag ni Lord. Salamat sa Diyos. Nang sumunod ako, hindi naman sila nagutuman. Bininta ni tatay lahat ng kalabaw, pati lupa. No? Ay nabuhay naman sila. Tatay ay namatay 82 years old. No? Hindi namatay sa gutom, sa katandaan. Si nanay namatay 92 years old. Kamatay lang doon, kami galing sa Mindoro. At masaya naman, naglilingkod sa Diyos. Kaya, ay sabi ko, Lord, salamat. No? Tama ang decision ko dahil ako nakatanggap ng pagpatawad mo. Na bagong perspective ko, hindi ako magpapastol ng kalabaw, magpapastol ako ng mga tao. Purihin ang Diyos. Kaya, maganda pong yung benefits na yan. And then pangalawa po, of course, God's healing. Sabi ni David, no, ano mang aking sakit, ginagamot niyang lahat, no? And heals all your diseases, verse 3, no? Hindi man specific dito ang Bible kung ano mga sakit ni David, hindi naman na-record Pero sabi ni David, lahat, all my diseases, sabi niya. Of course, no, sa atin, experience natin bilang tao, mulang pagkabata hanggang ganito ang ating edad, marami ng sakit ang dumapo rin sa atin. Hindi tayo exempted Pero salamat sa Diyos, siya po ang ating manggagamot. Amen? Alam ko, iba-ibang experience natin. Sa mga pastor, kami mga pastor, na-experience kami, ang kalaban natin palagi, yung weak lungs. Nagkaroon ako ng weak lungs rin Dahil sa nature sure ng work namin, pawis sa likod, no? Tapos salita ka, visitation pa yan, no? At isa po, vulnerable kami sa mga ganon, no? May sakit. May mga sakit, naghihingalo, tawagin ng pastor. Naghihingalo na yan. Ipag-pray mo dyan ka May mga no? Ay, hindi mamawasan. Wala namang face mask noon, walang face mask. Kung mag-face mask ka naman, di ka namang doktor, very offensive ang dating. Buti ngayon tanggap na, pwede na mag-face mask. Kaya kahit gano'n ang sakit, puntahan mo talaga, naghingalo, mag-pray ka. Ay, kuminsan ang virus ay, no, hindi ka naman immune Buti sa grasya na lang ni Lord. Grasya na lang talaga. Kaya, vulnerable kami, no. Pero, ano man ating sakit, ginagamot niya ang lahat. Kaya naalala ko pang isang kwento. May isang pastor na nagbisita sa pasyente, course ang kanyang sakit ay TB, no? Ay, sabi ng pasyente, Pastor, inom ka muna ng gatas, no? Nahiya naman si Pastor tanggihan, baka magtampo. Ang dami kami titimbang rin kasi. No? Ay, sige, inom rin si Pastor, timplahan, no? Hatasa. Pag inom niya, may kumalikod, doon siya painom banda sa hawakan. Inom. Nakita ng anak, ay, Pastor, paras kayo mo ni tatay mag-inom ng gatas, dyan banda sa hawakan. Bless God. Ngunit salamat sa Diyos, ano mang ating sakit, ginagamot niyang lahat. Amen? Mayroon tayong Diyos, nagpapagaling ng ating karamdaman. Purihin ang ating Panginoon. Yan mga benefits natin.
Ang aming mga anak, maraming sakit ang dumaan. Naalala ko na destino kami doon sa Linawan. Doon kami bandang parsonage, malapit sa Katunggan. Daming lamok. Tapos, ang mga bata ay kasakit. Hindi, wala ang pa-doktor. Minsan, umiyak yan. Pinag-pray ko, pinanghawakan ko lang yung pangako ni Lord, sa pangalan ni Jesus, gagaling ang mga may sakit, mapatungan yung kamay. Mapatungan ko ng kamay, natutulog mga bata, gumaling na. Sabi ng pitbahay namin, ang membro, kala ko, Pastor, tatakbo kayo sa ospital, Yung anak ay iyak ng iyak, taas ng lagnat. Sabi ko, pinagaling naman ni Lord. Salamat sa Diyos. Si Lord ay nagpapagaling. Hanggang ngayon, salamat, naranasan namin ang pagpagaling ng Panginoon. Pangtatlong benefits, makita po natin, yung God's protection sa verse 4, no? Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. Alam natin si David, warrior kasi yan eh. Bago maging engaged yan sa pagiging king, marami na siyang mga danger na naranasan sa kuko ng leon, di ba? Kuko ng oso. Yun ang ticket niya para labanan niya si Goliath eh. Sabi ng, ikaw ay lalaban ka kay Goliath. Professional na warrior yan, walang pagkabata. Ang kanyang testimony, ang iyong lingkod, sabi, nagbabantay ng tupa ng iyong ama na si JC. Kapag ang mga lobo ay pupunta para kakainin, sinusugod niya, nawakan niya sa gaano kalakas yan, matapang si David eh. Tapos, pinapatay ko. Sabi niya, ang leon at oso, papatayin ko si Goliath na yan. Pagka tinutulungan ako ni Yahweh, ibig sabihin, sa kuko ng oso, sa kuko ng leon, sa kamay ni Goliath, sa kamay ni Saul, si David po mayroong proteksyon. Malapit na siyang mamatay, pero hindi siya namatay sapagkat sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. God's protection sa atin. Salamat sa Diyos dahil sa protection ng Diyos, buhay pa tayo. Amen? Nalala ko rin po, minsan ay, naksidente rin ako sa motor, nagmumotor eh. Kailangan kasi may motor din tayo na, transportation. Bunso namin ay, Steven, may Christmas party sila. Ay dali ko pa, huli ko na ako, ay gabi na. Hindi kami nakapag-pray, buti may helmet naman. Bago yung motor ko. Ay pagdating ko doon panda sa under construction yung likuon pa man. Yung kalsada, daming bato, may box-box ba na gagawin. Tapos hindi ko nakita, kaya may kasalubong ako, ang silaw, nagbaba ako, hindi ko nakita. Aroy, 60 ang takbo ko, parang lilipad ako doon sa kabila. Lord, help. Pag buti na yung motor ko, sumingit doon sa bato. Hindi ako napapunta doon. Yung si anak man, hi, kumusta ka? Hali ko na ako, kop-kop sida sa ako. Pero yung sapatos ko na nahubo, nasugat yung kwan ko. Pang hiniwa, ang daming dugo. Nahiwa pala yung putol pa yung ugat. Tapos nabayo mo sa ko na, nagbado ka sa simento, tang tuhor. Sabi ko, ay salamat sa Diyos sa protection. For daming dugo, parang nanginginig na ako eh. Sabi, pagdating doon sa hospital ay, sabi ng nurse, ay, mag-Christmas party pa naman kami. Parang iwan ba, ayaw niya pa. Kwan naman, madugo, daming dugo na eh. Yung tahi ang kwan ko, may Christmas party pa kano sinra eh. Tapos, pagtahi, ay, hindi pa, ay, may putol pala akong naugat, ulit na naman. Ang tagal. O salamat sa Diyos, nung naayos na, mabilis ang hilom, mabilis ang recovery. Ang maganda doon, hindi kami na sapagat ang proteksyon ng Diyos, andyan. Buhay pa tayo at naglilingkod sa ating Panginoon. Iba-ibang ma-experience natin. Ang mga benepisyo na yan, galing sa Diyos. Amen? Puri ng Panginoon. And then, isa pang benefits, God's love and compassion. He crowned me with compassion. Sabi niya, diyan, and crowned you with love and compassion. Alam po ninyo, ang putong natin, ang crown, ang love ni Lord, at ang compassion ni Lord sa mga anak ng Diyos, crown na natin yan. Putong na natin yan, hindi na maalis-alis yan. Kahit ano ang pagkukulang natin, ano man ang kasalanan natin, ang love ni Lord hindi nababawasan.
Compassion niya, hindi nabawasan sapagkat crown na natin yan, nakaputong na yan sa ulo natin. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon sapagkat ang habag niya, kaya pwede nating purihin ang Panginoon because His love endures forever. Kaya ang ginagawa na lang ni Lord sa atin, tinutuwid tayo. Pinapalo tayo. No, sinasastise ba? And then, niyayakap naman tayo because of His love and compassion. Para magbalik lang tayo sa Kanya. Salamat sa Diyos kahit anong pagkukulang natin, ang crown of compassion na Lord, nariyan pa rin sa atin, sapagkat yan ang benefits ng mga lahat ng mga nagmamahal sa ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos. No? Hindi nababawasan ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us into all unrighteousness. For He is a righteous God. Purihin ang Panginoon. And then, second to the last, God's provision sa verse 5. Ang sabi diyan, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagle. God's provision. Kaya, pag tayo po ay anak ng Diyos, ang provision ng Diyos, andyan lagi sa atin. Kaya itong declaration ni David, matanda na ako mulang pagkabata, wala pa akong nakita na anak ng Diyos na naging hampas lupa. Ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos pag ganun ang status mo. Ang anak ng Diyos, inaangat niya, pinapakain niya, sabi niya, tingnan ninyo ang mga ibon. Hindi naman sila nag-ani, nagtipon sa bangan. Bakit nabubuhay sila? Sabi niya, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Kayo pa kaya? Ibig sabihin, ang provision ni Lord sa bawat araw sa atin, sapat, kagaya na inawit natin kanina, sapat lagi ang provision ni Lord sa bawat isa sa atin. Tinutugon niya ang desire ng ating puso. Amen? Sabi niya, who satisfies our desires, no, with good things. Lahat ng mabuting bagay. Purihin ng Diyos. Doon sa pagpakilala ni SB Nikki kanina, no, 4 ang anak ko rin. No. Salamat sa Diyos. 4 ang anak namin. Hindi lang anak ko. 4. Biniyaan kami ni Lord ng 4 na mga anak. No. Yan ang gift ni Lord sa marriage. Ang challenge sa mga pastor, paano paaralin sila? Yan naman talagang challenge sa mga pastor eh. No? At ang mga anak naman, nangangarap na gusto mag-aral. Sabi ko, Lord, no, kamaming tatay, matuwid, you're a just God, righteous, mayaman, almighty God. Tulungan ang aming mga anak, makapag-aral naman sila. Salamat sa Panginoon. Sa biyaya ng Diyos, lahat sila nakatapos sa university naman, ng mga school. Purihin ang Panginoon. 4 sila. No? Kaya, ang panganay, gaya ng sinabi ni SB Nikki kanina, still studying, pursuing his doctorate sa Australia, at matatapos na ngayong March. Praise God. No? Yung pangalawa, sabi ni SB kanina, yan ang ingat yaman doon sa Romblon, Aklan District natin. Mayaman na dahil ingat yaman, treasurer na siya doon. No? Pero nag-asawa ng pastor, ay nag-enroll na rin sa Bible School, magpapastor na rin. Doon ako masaya, may anak ako na magpapastor na rin, at may asawa na pastor. Yung isa, doon na-explore sa Japan. Yung isa, may bunso, may asawa na rin. At 6 months na ang kanila. No? Sa sinapupunan, may gift na rin sila. At lahat sila may mga trabaho na. Salamat sa Panginoon. Ang desire ng puso ng pastor, na ang kanyang mga anak ay makapag-aral, at ang mga anak hindi naman mabigo ang pangarap nila, yung grant ni Lord, purihin ang ating Panginoon. Kaya mga benefits natin. At naghirit pa ako kay Lord. Sabi, Lord, kung mag-retire kami, dapat may bahay kami. Salamat ka, Lord. Tapos silang ang eskwela, ang mga anak, tapos na.
naka-invest na kami ng bahay. At ready na lang mag-retire this coming year, 2026. God willing, ma-retire na kami sa pastorate, hindi sa ministry. Naka-ready na po ang puntahan namin. Dahil 37 years kami na nagpapastor na, walang pahinga, walang sabbatical leave. No? Parang nakaramdam na rin ako ng pagod. 27 years kami sa paniki, dyan kami tumagal. No? Kaya ang mga taga-paniki, sanay na sa akin, kahit mali-mali ang grammar ko sa pag-preach, okay lang sila, receptive sila sa Word of God. Kahit matigas ang pronunciation ko, okay lang sa kanila. Hindi ako kinakabahan. O dito, parang kinakabahan ako pag mali yung pronunciation, yung grammar ko eh. Pero alam ko, receptive naman kayo sa Word of God. Amen? Purihin ating Panginoon. Kaya nga, si Lord po, yan, ang mga benepisyo natin. Panghuli po, sabi ni David, ito na po ang last, He is the source of our strength. So that your youth is renewed like the eagle. Ang strength natin, purihin Panginoon, andyan pa rin. Pat-reward ni Lord sa atin yan. No? Psalms 91 verse 16, mayroon ba tayo dyan? Psalms 91 verse 16, promise ni Lord yan sa atin. Sana, with long life, I will satisfy him and shew to him my salvation. Alam po natin, ang long life na yan ay idagdag ng Diyos sa mga lingkod niya. No? Kaya salamat sa Diyos. And then si Pastora Silodjo, no? Alam ko po na sila po ang mga mentor namin noon, si Ma'am Lani, sila na po, Pastor Silodjo. May mga kaedaran na po sila. Pero malakas pa rin sila. No? Si Pastor Atchinsa po ay magsi-65 na rin ako. No? Kaya sabi ko, Lord, pwede na ako mag-retire, Lord, 65. No? Dahil nakaramdam na rin ako ng pagod eh. Pero 37 years, no? Binuhos namin talaga. Walang sabbatical leave, walang babakasyon, sige sa ministry. Aba, pero ang strength ni Lord, salamat sa Diyos, malakas pa rin. Dahil ang strength natin galing kay Lord. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga, sa Exodus chapter 23, verse 25-26, ito po ang pangako ni Lord. Worship the Lord your God, and His blessing be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or barren in your land. I will give you a full lifespan. Itong pangako ni Lord. A full lifespan. Yan ang pinapanghawakan rin kay Lord. Full lifespan. Pag hindi pa dumating si Lord, purihin ang Panginoon. Sapat ito ang pangako niya sa bawat isa sa atin na nagmamahal. Ito mga benefits natin pag tayo sumusunod sa ating Panginoon. Kaya nga kung balikan natin ang mga edad natin, mga patriarchs, no? Grabe, no? Sabi ko parang hindi mapaniwalaan pag walang nakarecord sa Bible. No? Alam natin si Adam ay 930 years. 930 years bago mamatay, no? Kaya, and then si Noah, 950 years. And then he died. Si Abraham, medyo mabawas na rin. Ang lifespan ni Abraham, pero sabi ng Biblia, good, no? Lifespan ni Abraham. Abraham lived 175 years and then he breathed his last good old age. Yan na, 175. After the flood, no? Hanggang 80. No? Psalms ay 70 up, no? Pero salamat sa Diyos, lahat na yan, si Lord ang hawak ng may buhay natin. Ang strength naman natin, galing sa Diyos, hindi atin. Amen? Yan ang mga benefits, kaya mayroon tayong overflowing thanksgiving sa Panginoon. Katulad ni David, a sweet aroma of praise because of God's goodness and promises. No? Kaya, yan sa Psalms 91, verse 14 to 16, ito ako magtatapos itong verse na ito, itong promisa ni Lord na pwede nating panghawakan. Psalms 91 verse 14 to 16, because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life,
I satisfy him and show him my salvation. Yan ang sabi ng Panginoon. God is good. Amen. Mayroon tayong overflowing thanksgiving. A sweet aroma of praises dahil sa ginawa ni Lord sa atin. He is a good God. Puri ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa mga salita mo naming napakinggan. Tulungan mo kami, i-treasure namin sa puso namin ito. Hindi mawala, lalo kaming maging malapit sa iyo at alayan ka namin ng buong pusong pagpupurit, pagsamba at pagmamahal, Panginoon. Katulad ng utos mo sa amin, na ibigin ka namin ng buong puso, buong lakas, buong pag-isip, buong kaluluwa namin. Ialay namin lahat na mayroon kami just to worship your name, Panginoon. Bless mo po ang iyong mga anak sa lugar na ito, na pangunahan niyong pastor, ng iyong lingkod, Panginoon, Pastor Andro. Aming dalangin na naway patuloy kami maging pagpapala sa community sa lugar na ito. All the glory and honor na balik namin sa iyo. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.